aabot din. Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat. Ano ba yung TPO? Binababoy na nila yung TPO. Ano po ibig sabihin ng TPO? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ted Filon, di na po nakatiis. Binanatan po, no? Ang maganda rito sa mga media. Kaya ginagamit ko rin sila libreng ano tawag doon? Libreng researcher ni Badong. Oh, taga-research ko yung mga media. In fairness kay Ted Filon, 'di ba? Maganda yung mga ano niya, yung mga banat niya lately, no? Temporary protection order, ayun. Hindi ko nabalitaan yung temporary. Yun ba, TPO? Kala ko nagkamali lang kayo. Kala ko yung PCO yung sinasabi niyo na nag-resign. Wala po tayong balita. Usually, pagka po nag-resign po yung hindi po tatahimik muna yan. Tsaka na lang natin malalaman pag nasa rally na. Okay. Pag-usapan po natin, no? Pag-usapan po natin, ito po in-expose po ni Ted Filon na hindi po totoo yung sinasabi nila na binubusisi lang nila yung mga disallowances, normal procedure lang, 'no? Kanina pinatotohanan natin 'yan, eh. Ito po ginawa po ni Ted Filon. Ito yung mga hindi ko kayang gawin kasi wala tayong, fund, wala tayong taga-research, 'no? 'Yan po, ayon po kay Ted Filon, ang dami pong mga disallowances ng mga iba't iba't ahensya ng pamahalaan na hindi naman po sinalang katulad ng gusto nilang gawin na pagsalang kay VP Sara, 'no? 'Yan, talagang ma-e-expose po kayo ngayon. So, hindi po totoo yung sinasabi ng House of Representative na pinoproteksyonan lang nila yung pera ng taong bayan. Mamaya po, ilalantad po natin 'yan ayon sa research nito ni Ted Filon. Okay, pag-uusapan din po natin ano pa ba yung narito? Silipin ko lang po yung pamagat ko. Ayan, dapat daw na baguhin na yung style. Tindi, 'no? Ibig sabihin wala pala dapat daw po baguhin na yung style ni VP Sara para po siya igalang ng mga congressman. 'Pag hindi raw po nagbago ng style na parang nambubuli, 47 po kayo. Wala pong kahit saan pong korte ng Pilipinas, kahit saan pong, istasyon ng pulis, sasabihin niyo po na binugbog kami nung mag-isa. Eto po, binubuli kayo ng isang tao binubuli kayo. May mga pilosopo, hindi naman siya isa. Naroon nga sa likod niya si Jojit Pichon, thank you very much at 99, 1 Canadian dollars, 'yan. Okay, 'pag hindi daw po nagbago ayon po kay convicted Castro, 'pag hindi daw po nagbago si VP Sara ay makikita niya. Makikita niya, hindi raw po nila palulusutin, 'yan. Sabi? Teka baka magkamali ako, eh. Hindi namin palalagpasin, 'yan pala yung correct term. Thank you very much muna dito sa ating, nagbigay ng pangkape na si Eric Christian. Ano yung si? Good evening po sir, salamat po sa paliwanag. Hindi pa po ako nagpapaliwanag. Kulang kayo. Eric Christian, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel,
mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na, okey, pag-usapan natin 'no. Pero bago natin pag-usapan 'yan, para po masiyahan muna kayo, eto po papakita lang natin. May papakita lang po ako sa inyong picture. Ayan 'no, nakita niyo naman mga ngiting wagas, eh, 'no? Akala mo hindi nahuli yung nasa gitna, eh. Akala mo kumbaga yung dalawa, tignan niyo naman po yung mga ngiti, oh. Yung nasa gitna talagang solid, BBM pa rin. Ang lulupit 'no, yung mga ngiti nung nasa dalawa parang escort niya po, eh, 'no? Ganyan po ang datingan ng grabe po talaga. Yan tulog na po yung anakes natin. Grabe 'no? Kita niyo po ba yun? Akala mo artista si Alice Go tapos escort niya yung dalawa. Pa parang hindi pinagtutugis ng 'pag nahuli niyo ba si Pastor Kibuloy magpapangiting wagas din kayo? Ang tindi. Oo, minsan minsan di mo akalain ano ba 'to? Ito ba talaga ay pinaghahanap ng batas? Grabeng pa-picture 'yan 'no? Kulang na lang, ako hindi ako magtataka kung si Abalos makita natin yung campaign poster niya kasama si Alice Go, eh. Ang ganda sa picture ni Alice Go talaga, eh. BBM pa, eh, BBM, solid. Okey, punta na po tayo rito. Alam niyo po may isang congressman na nagbigay ng privilege speech 'no, iugnay lang natin dito sa sasabihin nito ni Castro. Sabi po nitong congressman, OBP urged to prove financial aid beneficiaries are real. Alam po ninyo, yung pong, iniimbestigahan ng kongreso ngayon, yan po disallowance 'di ba, dinisallowed daw po 'no, ginawang malaking issue 'no, disallowance ng mga ginastos ng OBP sa kanyang, confidential fund. Okey, sa 125 parang 73 million. Tandaan niyo po yung numero, 73 million ang disallowed. So, pinalalaki nila issue 'no, sa hinabaan nila, tanong sila lahat, tapos na-deferred pa, pinagpaliban pa yung pag-approve. Tindi 'no? Ngayon lumabas po 'tong congressman na nagngangalang, panay taga Maynila 'no, congressman ng Maynila, Joel Chua, Abante, eto naman po may bago na namang congressman ng Maynila. Bakit kaya gigil na gigil yung mga taga Maynila, congressman na taga Maynila 'no? Sino na nga 'to, Valeriano. Eto po ang mga tanong niya, eh, 'no. Sa kanilang 2025 budget proposal meron silang 977,615 beneficiaries. 2025 proposal po 'to, ibig sabihin hindi pa po nagaganap. Proposal, eh. 2024 pa lang po ngayon. Binibigay ko lang po sa inyo. Nasaan ang patunay nito? Nasaan daw ang patunay? Totoong tao ba ang mga ito o ghost beneficiaries? Nasaan ang listahan ng verified beneficiaries? Nasaan ang mga resibo? Nasaan ang patunay? Wala. Wala daw patunay 'no, na magbibigay ng beneficiary si VP Sara para sa 2025. Proposal VP Sara naman 'no,
Dapat kasi nagta-travel ka sa future, pinapirma mo yung beneficiary in the future, 'di po ba? Baka target beneficiary 'yan, 2025, eh. Napakahirap na napakahirap naman 'yan. Future beneficiary pa lang, eh. Gusto niyo may ebidensya na. Talaga naman, 'no. 'Pag nagastos na po tsaka niyo po alamin, puwede po ba 'yun? Ano po pinagbatayan niyo na hindi tao yang mga 'yan? May COA report na po ba na kayo natanggap? Lumabas ng 2028, nakuha niyo na ngayon? Meron na bang COA report para sa 2028? Ang tindi nitong congressman na 'to. Pina-fact check na kaagad, hindi pa nagaganap, eh. Tsaka tignan niyo, palagay na natin nagkamali lang, malay niyo yung ibig niyang sabihin, yung mga naganap. Kahit po yung mga naganap, eh, 'no, 'yan po, ganyan po kapurol yung pagbibintang nila kay VP Sara. Wala po talaga sila. Meron po ba nagpatotoo na yung mga ghost beneficiaries, ah, ghost beneficiaries po ba yung mga nakinabang sa mga binigyan ni VP Sara? Yan yung mga tanong natin, eh, 'no. Ano po patunay? Hindi po pupuwede, alam niyo po 'yan, eh, congressman po kayo, eh. 'Pag hindi niyo po alam, mag-resign na po kayo as congressman. Hindi po pupuwede na kayo magbibintang tapos patutunayan, sige nga pinagbintangan kita na may ghost beneficiary. Pinagbibintangan kita na wala kang beneficiary. Sige nga patunayan mo nga na may beneficiary ka. Lumang tugtugin na po 'yan, eh, 'no? Kayo lang po ang taga Maynila, congressman ng Maynila, kilala niyo po 'yan kung kayo taga Maynila. Ghost beneficiary, papaano niyo nalaman na ghost beneficiary? Meron po ba kang ebidensya? Meron po bang o kung wala man ebidensya, meron po ba magpapatotoo man lang? Imbestigahan niyo po. Kaya po dinaan sa privilege speech. Bakit po dinadaan sa privilege speech? 'Pag pinadaan niyo po sa privilege speech, hindi po pupuwedeng sampahan ng kaso yung kunwari inakusahan kita, naka-privilege speech ako, wala pong kaso yun, privilege nga, eh. Eto po, nag-privilege speech siya, wala pong pumansin, walang pumansin, eh, matagal na, ilang araw na ba 'yan, nag-privilege speech. Wala pong epekto yung privilege speech nung congressman na 'yan. Pero bahala na media. Media na po. Kaya ito, Inquirer. Nilabas 'to ng Inquirer ngayon, yung tungkol diyan sa privilege speech na 'yan. Hindi natin pinapansin 'yan, na may nag-privilege speech. Okay, punta na po tayo rito, 'no. Ayon po kay Castro, unahin na natin 'tong kay convicted. Ang tapang, 'no? Eto po tanong ni Christian Bahaw Isguera. Bahaw, paano kung mag-attitude uli si VP Sara Duterte sa pagsalang niya sa hinihinging 2 billion budget para sa 2025? Bahaw na bahaw yung utak mo, eh, 'no? Christian Isguera. Si VP Sara talaga yung nag-attitude, hindi ba puwedeng pinagtulungan siya? Normal lang po yun. Ano po ba gusto niyo? Mag-isa na lang siya, pinagtulungan siya ng 47, tapos 'pag hindi nakapalag, hindi nagawa ng 47 congressman yung kanilang plano laban kay VP Sara, 'no, bahaw, ang sasabihin mo nag-attitude si VP Sara.
Ikaw ba nanonood ka, Bahaw? Bahaw Isguera, nanonood ka ba? Sana maging tutong man lang yung utak mo, no? Panay ka bahaw, eh. Ha? Alam mo ba yung nangyari nung nakaraang hearing? Papaunawa ko lang sa'yo, no? Ang nangyari, sinabi ni VP Sara sa simula pa lang dahil alam niya na eh, nakahilera magtatanong 47. Hindi tayo matatapos, no? Alam niya na eh, na meron silang plano. Alam na niya kung anong gagawin, didikdikin siya. Alam niya na yung pandidikdik sa kanya, yung confidential fund noong 2022. Inunahan na niya ngayon. Sinabi niya, Madam Chair, all of my answers will be, I forgo, etc., etc. Tatagal lang tayo. Lahat po ng katanungan nyo, yan ang isasagot ko. Isgerang Bahaw, makinig ka. No? Sinabi sa simula pa lang, I forgo. Ano sabi ng chairman? We accept. Hindi po, yan po isasagot ko lahat. Pinaliwanag sa kanya ni VP Sara, yan ang isasagot ko lahat. I forgo. We accept. Kasi naghanda tong mga to. Naghanda raw yung mga congressman na mga katanungan. Paano mo naman nalaman na naghanda? Meron nga pala, stick to the plan nga pala kayo. Tama po yun eh. Ang trabaho nyo po, hindi po maging hurado. Hindi po kayo judge. Ang trabaho nyo po, nanghingi ng budget, pag hindi po kayo na-satisfy sa paliwanag, it's either i-approve nyo lang yan o tatanggalin nyo. Di ba? Anong ginawa nyo? Stick to the plan kayo, di ba? Okay. Kaya, Bahaw Isguera, hindi siya nag-attitude. Kinounter plan niya yung plano sa kanya. Kinounter attack niya. Alam mo yung ibig sabihin? Kaya sila ngayon na naging defensive. Umupuin sa si VP Sara eh. Pag hindi mo alam yan, kasi iba yata nilalaro mo ng bata ka, Isguera eh. Magkakakain ka kasi. Okay. Ang ibig sabihin, hindi po siya nag-attitude. Kinounter niya yung plano sa kanya. At nagtagumpay siya. Yung mga nag-attitude, nakuha mo yata yan kay Vice Ganda eh. Okay. Ito po, ito raw ang sagot. Dapat ibahin na niya yung style niya sa September 10. Sabi po to ni convicted dapat ibahin na niya yung style niya sa September 10. Yung September 10 po, yan yung part 2. Isasalang nila muli. Okay. Ano po nahihiwatigan natin? Wala po silang pantapat, no? VP Sara, huwag ka na mag-adjust. Wala silang pantapat sa I forgo mo. Di ba? Ibig sabihin, nagyayabang lang si Castro pero actually nakikiusap siya. Nakikiusap siya na dapat baguhin na raw na ang style. Pero kunwari nagmamatapang. Ano ba yung sinabi ni Castro? Tuloy natin. Dapat ibahin na niya yung style niya sa September 10 kung gusto niya talagang galangin siya ng House of Representatives. Kita mo? Nahuli na. Hindi nyo pala ginagalang si VP Sara. Kung gusto mong galangin, ibig sabihin hindi nyo pala siya ginagalang. Ngayon nagbibigay ka ng kondisyon para igalang nyo siya. Utot nyo. Okay, tuloy natin. Dapat matuto muna siyang gumalang at wag niya nang gawin
yung katulad ng ginawa niya na mukhang nambubuli siya. Wala pong maniniwala sa inyo, eh, kahit sino, eh. 47 kayo, binuli kayo ng isa. Kaya VP Sara wala po silang maka-counter. Same po 'yan, makikiusap lang sila. Parang alam ko na yung mangyayari. Sisimulan ng chairman. Kami po, ang mga congressman nakikiusap po sa inyo, Madam Vice President, na sana po sagutin ninyo yung ano, I forgo. Parang nakinig ako na ang unang isasagot ni VP Sara, I forgo. Back to square one uli kayo. Nag-regroup pa kayo, May nalalaman pa kayong, i-defer, ide-defer niyo na naman po 'yan. Made-delay po ang budget dahil hino-hold po ninyo. Tuloy natin. 'Wag na niyang gawin yung katulad nung ginawa niya na mukhang nambubuli siya. Thank you very much kay Maria Paz Lim na nagbigay sa atin ng ₱50 na pangkape. Mukhang nambubuli siya dahil hindi namin palalagpasin kung uulitin pa niya. Ang tindi, Ano po ang kahulugan ng hindi niyo palalampasin? Miss Convicted. Ano po yung 'pag inulit ni VP Sara na hindi kayo sagutin ng, gusto niyong sagot, ano sabi ni VP Sara? Sumasagot naman siya, 'no? Ano po yung hindi niyo palalampasin? Iko-contempt niyo siya? Paano niyo siya iko-contempt, sumasagot? Hindi niyo lang gusto. She may not, 'no? She may not like. 'Di po ba? Kaya makikita po natin, parang pag-amin 'to ni Franz Castro na wala po silang ano, plan B. Sumakit na po ang tuktok nila, wala po silang plan B. Kaya po pinagsalitaan nila sa privilege speech, eh. Hopefully kagatin ng media, hopefully lumawak, utot niyo wala na pong naniniwala sa inyo. Yung binanatan niyo ng binanatan yung DepEd, ano po nangyari? May malakas bang panawagan yung mga tao? Mukha lang po kayong engot, 'no? 'Di ba binanatan nila yung DepEd officials, hindi nila mabanatan si Angara, nagmukhang engot nga yang mga 'yan. Ano po ibig sabihin nun kung binabanatan niyo yung DepEd? 'Pag hindi nila masagot dapat bawasan niyo yung budget nila. Hindi niyo naman mababawasan dahil katropa niyo, 'no? Bati kayo ni Angara. Para saan yun? Para pasamain si VP Sara, sumama po ba? Congratulations pala, nanumpa na po si Baste Duterte bilang Vice President ng liberal ay ng, nakalimutan ko yung partido ni PDP, ng PDP. Siya na po ang Vice President, Executive Vice President ng partido ni Tatay Digong. Nanumpa na po. So sana hopefully magtuloy-tuloy po 'yan. Hindi po Liberal Party. PDP po, PDP. Sana po ay, hindi po, wala na pong laban, PDP na lang po. Hopefully ay tuloy-tuloy na po yung pagtakbo ni Baste at ng kanyang kapatid bilang senador. Isama niyo na yung tatay niyo. Tatay Digong, takbo ka na kahit nakaupo ka lang sa Senado. Para ano, para madurog yung mga pagmumukha niyang mga yan. Okay. Punta na po tayo rito, 'no? Iimbestigahan ninyo, convicted Castro, si VP Sara ulit, 'no? Ang kinakatwiran mo, ikaw ang pasimuno nito, eh.
ang kinakatwiran niyo ay, na-disallowed. Maraming salamat kay Ted Filon, binigyan niya tayo ng mga data, 'no? Thank you Ted, na-receive ko na. Akala mo may kaugnayan kay Ted Filon, na-receive ko na, pinanood ko yung ano mo. Alam niyo po ba, 'no, ito po ay atin-atin lang na, ah, alam po ba ninyo, kaboses ko ba si Ted? Ano ba itsura, boses? Na ito pong, budget na sinasabi po ng mga congressman na kaya nila binubusisi, hindi ko kahawig, hindi kahawig. Na kaya niya binubusisi yung, budget ni VP Sara ay, dahil dito po sa bumabagal ako magsalita, bumabagal pati utak ko, ayokong gayahin yung ano ni Ted Filon. Okay, alam po ninyo, sabi ni Ted Filon, ang question niya, kung talaga't kayong mga congressman, totoo yung sinasabi niyo na chine-check and balance niyo lang, 'no, yung mga ahensya ng pamahalaan. Ang tanong niya, bakit yung mga paborito niyong ahensya hindi niyo pina-fact-check? Hindi pala pina-fact-check, hindi niyo kino-question. Same thing, mas malaki pa, mas malaki pa yung na-disallowed ng COA kaysa sa Office of the Vice President. Bakit hindi niyo po kino-question yung budget nung sinalang sila sa budget hearing? Bakit pinalagpas po ninyo? Yung Office of the Vice President na usually pinalalagpas yan traditionally, ayon kay Marcoleta, may long honored tradition kayo na palagpasin, hindi nyo pinalagpas. Binusisi ninyo dahil sa merong disallowance. O ngayon po, may disallowance pala yung mga paborito nyo. Sino ba yung mga paborito ng mga yan? Mapuputukan kasi. Katulad po nito, Department of Agriculture. Magkano po yung pinag-uusapan natin? Hindi po, totoo po to. Tapos na po si Gadon. Hindi po to panahon ni Gadon. Ay, Gordon pala yun. Ito po Department of Agriculture. Alam naman natin na ang Department of Agriculture matagal na panahon hinahawakan po ni Pangulong Marcos yan. Magkano po yung pinag-uusapan nating budget na gigil kay BP Sara? 125 million. Magkano po yung sinasabi niyong disallowed? Around 73 million. Bakit hindi niyo po tinanong yung Department of Agriculture na meron palang disallowance na 942,610,000? Ano po mas malaki? 73 billion ng OBP o 942 million ng Department of Agriculture? Mas malaki yung Department of Agriculture. Bakit hindi nyo po question? Bakit pinalagpas nyo po? Akala ko ba para sa bayan yung ginagawa nyo? Akala ko ba hindi kayo namumulitika? Bakit po yung 73, hindi po billion, 125 million lang po kayo naman, no? Ang budget po ni BP Sara na kino-question, yung confidential fund, 125 million lang. Paano magiging 73 billion? Hindi po siya DepEd. Malayo, yan nga yung sinasabi ko sa inyo Hindi na po DepEd si BP Sara. Bakit nyo ibibigay yan? Kung hindi po kaya ng DepEd na ipagtanggol yung budget niya, mag-resign na siya. 70 million lang po. Ako ba nagkamali? Okay, mali. Thank you. 73 million lang po yung sa OBP. 73 million. Ano po mas malaki? 942 o 73 million?
Okey na po. Thank you very much po. Ako pala ang mali. Oh, ganun lang, 'pag nagkamali ka, 'di ba, aminin mo lang at mag-move on. Yan po ang, disallowed ng COA sa Department of Agriculture. Bakit po hindi ninyo kinwestiyon yung Department of Agriculture? Okay, eto pa po, eto pa. Eto naman po ang disallowed ng DOTR, paborito niyo rin 'to, 'di ba? Paborito niyo rin 'to si Bautista, Eto po yung mga nagsasabi yung mga senador noon na mga heads must roll nung una nagkaroon ng brownout sa NAIA. Pagkatapos po, wala na. Sunod-sunod ang brownout, wala na po nagsabi ng heads must roll. Disallowances ng DOTR. Ayan. 1,402,427,000. Yan po. 1,402,000,000. Sa butal pa lang talo na yung OBP. Disallowed po 'to, disallowance po. Bakit po hindi niyo kinwestiyon yung DOTR? Billion po, 1.4 billion ba? Parang ano yun, parang alam natin yung numero na yun, 1.4 billion. Bakit po? Palakasan po ba? Ang iimbestigahan niyo lang po ba yung mga kalaban ng pamahalaan? Yung kasi hindi naman threat yung DOTR, hindi naman threat yung DA. In fact, kakampi niyo, 'di ba? Kita niyo, maraming salamat kay maraming salamat po kay, Ted Filon, Ang sabi pa rito, bukod diyan may 3 project pa na ginawa yung DOTR na nagkakahalaga ng 7.4 billion have been found to be unutilized or underutilized. May mga proyekto na hindi po kasama sa disallowance, proyekto pero hindi po nagagamit or underutilized. Nagkakahalaga po ng 7 billion. Grabe, billion na po pinag-uusapan dito. No? Kinwestiyon na po ba yan? Katulad ng pag-question nyo kay BP Sara? Nagigil at galit na galit pa kayo? Wala po. Pinalusot nyo. Hindi po ako nanood. Pero sabi ni Ted Filon, pinalusot nyo lang. Iko-quote na natin si Ted Filon. Pinalusot nyo lang yung mga departamento na yan na mas malaki di hamak ang disallowances mula sa COA. Yung pinagbabatayan natin, yung pinagbabatayan nyo, yung disallowances. Ito po malupit. Notice of disallowance sa DPWH. Ayan po. 5.300 5,318,000,000. 5,318,000,000. 192,286 ang disallowances po ng DPWH. Yan po yung ano pa lang daw po yan, yung national level. Iba pa raw sa local level. Kinwestiyon niyo po ba yung DPWH? Pinalusot lang daw ninyo. Hindi naman ako nakanood pero pinanood ko po yung aking bubuit na si Ted Filon. Ang laki naman bubuit niyan. Pinalusot nyo lang po. O ngayon po, ano po yung sinasabi ninyo na hindi kayo namumulitika? Mr. President, ano yung sinasabi ninyo na hindi kayo namumulitika? Bakit hindi nyo kinwestiyon yung mga mas malalaking disallowances? Wag na po yung, hindi po natin pinag-uusapan dito yung corruption, wala pong corruption. Yung sinasabi, kasi wala naman kayong bintang na corruption kay BP Sara Sa totoo lang po, wala kayong bintang na corruption.
Disallowances lang po yan. So disallowances po kay VP Sara sa Office of the Vice President, binusisi ninyo, no? Wala pa pong 100 billion, wala pa pong 100 million yun. Samantalang ito, billion po mga pinag-uusapan na disallowances. Wala pa po dyan pinag-uusapan kung meron bang proyekto, wala. Disallowances, hindi pa po pinag-uusapan yung ayaw nyong hanapin, kayong mga congressman. May naghanap po ba sa inyo ng kung nasaan yung mga flood control program, yung 5,500 flood control program, yung ginastusan ng 500 billion a year, almost ay 1.4 billion a day. Di ba? Nasaan po yan? Iba pa po yun. Yung disallowances lang po ang pinag-uusapan natin dito. Bakit? Grabe yung pagtalakay ninyo. Kaya kung sino po mas nagsasabi ng totoo, mas nagsasabi po ng totoo si VP Sara kaysa sa presidente nyo, kaysa sa mga congressman. Sabi kayo na sabi, check and balance. Alam nyo, may sinabi pa ron, no? Katulad ng sinabi ni Senator, sino ba yung nagsabi? Nakalimutan ko na tuloy yung nagsabi. Nasa bicameral committee, ay si Cielo Magno. Si Professor Cielo Magno. Dilawan po to, ha. Yan po ang ginagawa ko sa kanila kasi sila ma-research. Kinukuha natin yung kanilang mga research lang para banatan yung mga kakampi nila. Ayon po kay Cielo Magno, no? Ito po, after po ng tinanggalan nyo ng budget yung mga karapat-dapat. Kaya po wala tayong maipatayo eh. Kaya po may mga problema tayo sa mga right of way. Ha? Kasi inuna ninyo yung mga proyekto ng mga, ang tawag ni Cielo Magno dyan mga pork barrel ninyo. Safe na safe si Badong, no? Binintang sa iba. Hindi po, yan ang sabi. Yan po, nag-resign po yan na Finance Undersecretary. Ibig sabihin, alam niya po yung tungkol sa budget. Yung ipinasang budget ng Department of Finance, pinag-aralan po nila, ito ang karapat-dapat sa Pilipinas, binago ninyo. Nawalan ng proyekto yung mga, kaya walang proyekto si Pangulong Marcos na build eh. Kasi lahat nilagay nyo sa unprogrammed funds. Totoo po yan, kaya nagkukumahog ngayon. Kaya pati yung PhilHealth, pinagkukuhan nyo, kasi kulang pa yung mga, gumawa kayo ng mga unprogrammed funds, walang pondo, pinagkukuha ninyo sa mga naka-allotted na, pinag-aralan, kaya ang dami nag-resign. Eto, tansya ko tignan nyo yung timing ni Garapil, kung kailan siya nag-resign. Yung pumutok yung balita na, di ba? After na pumutok yung balita na nagkajumbagan dyan sa Malacanang. Ewan ko kung saan sila nagkajumbagan. Kawawa naman. Hindi natin malalaman yan kasi tahimik. Marami po nag-resign ngayon na mga mahuhusay po na yung isang nag-resign talagang nakalimutan ko na isa Basta may kinalaman po sa ekonomiya. Baka naalala nyo pa. Bibian Pleta, thank you very much sa 500 yen na pangkape. Kaya talaga tong gobyerno natin Ako, eto lang never nyo po dapat para gumanda lang, pati ba naman yung mga numero, alam nyo po, kaya pala magtataka kayo, no?
Maraming walang trabaho pero tumataas daw yung unemployment, ay tumataas daw po yung employment rate. Ibig sabihin, dumadami yung may trabaho, dinipay na naman, 'no? Yung definition ng may trabaho, binigyan na naman ng bagong definisyon nitong gobyerno na 'to. Basta kahit makapagtrabaho ka lang ng isang oras sa isang araw, may trabaho ka na. Eh, ang definition po natin ng pa-extra-extra walang trabaho, eh, kaya nga pa-extra-extra, eh. Pero sa definition po nila na isang isang, anong tawag diyan, isang oras kang nagtatrabaho sa loob ng isang araw, may trabaho ka na. Eh, pati yung mga nag-e-extra-extra na walang trabaho, ayun, si Alfredo Pascual ng DTI, bakit nag-resign 'yan, 'di ba? Alam niyo ba yung DTI? Ang alam ko po sa DTI 'yan po yung ano, eh, 'yan po yung sa mga presyo ng bilihin, 'di ba? 'Yan po yung nangangalaga ng ano, ng mga 'pag may mga nahuhuli nung araw ng mga smuggler, 'di ba DTI 'yan? Yung mga nag-overpricing sa palengke. Eh, ngayon si Martin, eh, 'di ba? Si Martin na yata yung tumitingin kung may overpricing sa palengke. Katulad nung itlog 'no, ang tindi ni Martin, ang solusyon ni Martin dati yung tumaas yung presyo ng itlog, 'di ba merong pinakitang picture si Martin may hawak na 2 itlog. Ang solusyon ni Martin kung kikiluhin ba o ibebenta ng per piraso yung itlog. Sabi ko, "Putya, anong anong koneksyon?" Si Jokno rin wala na rin. Talagang 'yan si Alfredo Pascual wala na rin. 'Yan po yung yun 'yan lang po yung tanging binabati kay Pangulong Marcos, eh. Pati ng mga dilawan nung una, eh, kahit papaano daw yung economic, team ni Pangulong Marcos solid. Oh, ngayon unti-unti na naglaho. Okey. Puwede ka kasi